Magandang araw mga Lods. Ngayon meron tayong tutulungan o sasaguting katanungan ng isang natin manonood kumbaga. Kasi hindi ko lang kung nakasap sa atin mga Lods. Nag-message siya, sabi ko abangan mo lang tatapik natin yan. Patungkol sa kasi UV lang. Kaya tulungan natin to mga Lods. Let it bang, bang. Magandang araw mga Lods. Sana lahat ng araw maganda para sa ating mga mag-iibon. Pati na rin sa hindi mga idol, mga Lods. Ngayon mga Lods, yung may sa akin, may nag-message. Totally yun naman talaga yung yung sinasabi ko lagi dito sa channel natin. Itong mga vlog natin nakadesign sa mga bagitong mga bagong papasok sa mag-iibon, maaaring gagawing negosyo o aalagaan lang, parang pinakapit nila. Kaya lagi ko sinasabi na ako UV rin, dinaanan ko rin yan mga Lods. Kaya nasabi ko, para hindi nasasayang yung mga ibon tapos hindi nagkakasakit masyado. Kasi ako mga idol, naranasan ko halos lahat na yata ng disaster ng pag-iibon. Hindi ko sabihin mga Lods yung sa parakeets kumbaga. Kasi mga Lods kahit anong alaga pa yan, pag hindi mo alam ang diskarte, kahit anong lusog yan binigay sa'yo o binili mo, kahit anong ganda niyan, pag hindi mo alam alagaan, magkakasakit yan o sayang. Maaaring magkamali tayo sa pagpapakain, di ba mga Lods na? O maaaring sa pag-aalaga, maaaring magkulang o magsobra o mali, ganun. O bawa sa cage lang usaping na yan malaki na yan maganda nga yung cage niya, matibay, mababa naman, abot ng aso tsaka pusa, kawawa ibon, may stress mga Lods. Ngayon yung topic natin ngayon request nung nagpapaturo sa mga Lods, si Jerome Makahilos. Yan. Shout out sa'yo idol, pagpasensya mo na kung medyo mali yung pronunciation ko sa pangalan mo. Na lang, Jerome na lang. Jerome Makahilos, totally. Kaya ito idol ito sa mga nanonood dito sa ating vlog, sa ating channel. Ito, tulungan natin to, kaibigan natin na to, na yun naman ang sabi ko, mag-message kay Ron. Kung meron problema yung ibon nyo o may gusto kayong malaman, mag-message kayo Ron o kaya mag-comment kayo. Nanonood kayo sa channel ko, mga Lods. Kayo Ron, mag-comment kayo. Tapos, sabay punta kayo doon sa Messenger kasi madali namang hanapin yan Lods. Sa mga talagang naghahanap, madaling makita yan. So doon nyo ilahad yung sa Messenger kumbaga. O di ko yung tanong, tapos ang gagawin natin mga Lods, itatapik natin. Diba? Para para baka merong ganong case din yung mga ka-idol natin o mga Lods natin. Masagot din mga Lods. Diba ganun na? Okay, umpisa na natin. Ito para sa'yo Lods Jerome. Sabi ni idol, may nagbigay yata sa kanya ng isang pares na parakeet. Nagpapaturo siya kung paano alagaan kasi siguro hindi siya aware. Ngayon ganito Lods, bibigyan na kita kasi hindi ko alam kung matured na yan o bata pa. O ilagay na natin sa bata muna. Yung bata pa Lods, yan, bawa 2 to 3 months, bata pa yon. Yan, ang maganda, ilagay mo muna sa isang parang flying cage. Kasi lalo na kung isang pares lang, alagang-alaga mo sigurado yan. Lalo na kung mahilig ka sa ibon. Lagay mo siya yung katamtaman na sukat.
May nabibili dyan eh. Pinakapayo ko sa Lods kung may pambili ka rin lang. Bilhin mo na agad yung double cage. Yan ang bilhin mo, idol. O, Lods. Double cage, tapos yan mo na, bili ka na rin ng siyempre nest box. Pero huwag mo na ikabit. Huwag mo na ikakabit. Pwede mo ikabit yun kasi may naman. Pero isara mo muna. Di ba? Pag double cage, minsan nasa loob yan, minsan nasa labas. Pinakapayo ko sa yung box niyan. Yung nasa labas, tapos may bukasan, di ba? Para pag binuksan mo yung nest box, isara mo doon, pasakan mo muna ng kahit anong pwedeng ipasak dyan na hindi nila mapapasok yung mo muna, isang buwan. Kasi lalo na kung bata pa, bayaan mo lang siya kasi kung bata pa naman, laro pa ang alam niyan mga Lods. Hindi pa yan. Huwag tayong aasang mag-breed dyan. Bayaan nyo kasi pinaka the best idol sa lahat ng mga UV dyan. Ang pinaka sa akin, pinakapayo ko, dapat pinakabata 6 months. 6 months, minsan nagtatapon pa ng itlog yan eh. Ngayon, kung talagang talaga, ako nga 1 year mga Lods eh. Total, hindi 1 year, 10 months. Pero alang-alang kaya doon kasi bago to, panigurado, may inip to. Lagay kita sa Lods, 6 months. So, yung pinagbigyan mo ng ibon, kung bata yan kung bata yung naibigay sa'yo, tanungin mo kung kumpare mo ba yun o tanungin mo kung ilang buwan na yun. Yan, pag sinabi niya 3 months pa lang yan, yun. Yung sinabi ko, yun yung gawin mo. Ngayon, pag sinabi naman niya na hindi pare, matured na yan, pwede na yan, malapit na. So, yung nest box, wag mo nang harangan yung butas. Ikabit, lagyan mo na ng nest box. Tapos, ibigay mo yung kailangan. Sa beginner Lods, siguro pinakabili mo yung, di ba may cattle bone, tapos may mas mura yung mineral black. Siguro mineral black muna. Pero kung may pambili ka Lods, mas maganda, yung cattle bone na, kahit yung maliit lang. Kasi isa pa lang naman ang alaga mo, totally less, less consume pa yan mga idol. Di pa ganun kagastos, di kagaya sa akin, talagang kumukonsumo ako dito. Bigay mo yung yung cattle bone, tapos inuminan, tapos yung yun, patukaan nila. Sport, siguro medyo basic na yun, di ba Lods? Ngayon, yung cage niya, ilagay mo Lods na siguruhin mong hindi siya makakit ng daga, hindi siya matatalo ng pusa. Sabihin, yung lagpas sa natin sa mata, yan Lods, yun, katamtaman yun. Yung yan, sa baba, sa baba natin, yung chin, kumbaga, yan, sakto yun para pagpakainin mo. Ngayon, nasa yun kung mas mataas, mas maganda Lods. Ngayon, yan, kasi lalo na pagbago yung ibon sa'yo, medyo ligalig yan eh. Maligalig yan kasi syempre bago yan sa lugar. Ilagay mo siya sa pakiramdam niya, safe siya Lods. Maring sa corner. Kung may corner yung bahay mo, kung saan mo man yung banda ilalagay yan, yung nasa corner. So yung pael na gano'n, nakikita niya, safe na siya, di ba, So yung pael na lang yung medyo nakikita ng ibon. Tapos mas maganda yung taas, yung hindi siya naaabot ng daga o pusa, yun. So ganun ang gawin mo Lods, na kumbaga set up ng tawag niya ito, yung cage. Ngayon Lods, sa pagpapakain naman, lang yan, kagaya rin ng kinakain ng African seeds, yung mix. Depende na yan kung magkano kilo sa lugar mo, kasi alam ko pinakamahal niyan 90 pesos ang kilo. Meron ding mababa, kahit yung medyo mura lang. Pero depende na sa iyo kasi isa lang naman yung pares yung alaga mo. Yun, okay na yun. Ako nga dati talagang naiinip ako eh. Yung isang boteng coke na 1.5, ang tagal nilang ubusin, 1 kilo. Napakatagal na nun Lods, kung isang pares lang. So tapos idol, pag pinakain mo, isang scoop lang yung, alam mo yung takalan ng gatas ng bata, yung bona halimbawa, di ba? May takalan sa loob yan eh. Isang ganun lang. Maghapon na yun, idol.
siguro sumobra mang konti, konting-konti lang. Kasi masama sa ibon yung nabubusog na sobra, lalo na kung nasa ano lang, yung cage lang na ganun kaliit. Di bale kung nasa flying cage yan na kagaya sa akin, na malaki. Kahit tagtarin ng pagkain, itatae lang yun kasi na-exercise. Pero yung sa'yo, Lods, ano yan, nag-uumpisa ka pa lang, yun lang, isang spook lang yun. Tapos sa gulay naman, idol, bawa kung nabibili lang sa palengke, hugasan mo mabuti kasi hindi natin alam yan kung may chemical. Ano yan, hugasan mo mabuti. Gaya ng maraming pwedeng kainin yan eh. Pechay, repolyo, kangkong, talbos ng kamote, dahon ng sili, dahon ng malunggay. Marami yan. Pero pinaka-paborito niyan, kangkong, Lods. Kangkong ang pinaka-paboritong kinakain ng mga kids natin. Ano yan, tuwan-tuwa yan pag kangkong, kaya talbos ng kamote. Gustong gusto yan. Kaya talbos din ng sili, Lods. Kung may malunggay dyan, yan. Maganda, malunggay. Gustahin siya yan. Ngayon, Lods, ang iwasan mo, bawa, yung mansanas kasi pwede rin yan eh. Mga sangkis, gano'n. Pag mansanas, siguro hanggat maaari, ipapayo ko sa'yo kung muna pakainin ng gano'n. Baka may madali, hindi mo na malayan, may buto pa pala. Kasi toxic yung buto sa kanila, mga idol. Siguro wag muna, gulay lang. Baka damo, kung may damo dyan, hugasan lang mabuti. May damo-damo sa paligid mo. Tapos, ito, Lods, yung ginagamit natin sa kusina ng mga gulay, kagaya ng sibuyas. Wag mong pakakainin yan. Ano yan, toxic sa kanila yung sibuyas na yan, Lods. Baka mamaya natuwa ka, iba-ibang gulay nilagay mo. Kaya nahalo sibuyas. Patay ang ibon mo dyan, Lods. Pwede mo paghalo-halo yung gulay, ito. Kasi pag ako dati ganito, idol eh. Nung ang alaga ko, konti pa lang. At talagang alam mo yung nabibiling mahal na gulay na vegetable salad? Parang ganun ang ginagawa ko. Nagtatagtad ako ng carrots, yung maliliit lang. Tatagtarin ko yan. Tapos yung kung ang nabili ni Commander, yun, tatagtarin ko yun. Tapos repolyo, pechay. Tapos imimix ko yun, di ang ganda ng kulay. Bibigay ko yun. Tuwan-tuwa yung ibon doon. Ano siya, talagang masaya yung ibon basta, iba pakiramdam ng ibon. Tapos ano yan, Lods, ang gawin mo, ang pagpapakain ng gulay. Ayun, Lods, baka mamaya gawin mo laging gano'n na parang vegetables. Hindi, ano lang yun. Kasi pag bago ka, excited ka eh. Pero nasa iyo kung gagawin mo. Pero sa totoo lang, kahit sa loob na isang linggo, 2 beses o isa, baka kangkong. Yung buong kangkong na nabili, hugasan mo yun, wala kayo tatapon doon. Tapos hatiin mo lang sa 2. Isa nga ako, binibigay kong buo yun eh. Para kinukot-kot nila eh. Yun, ganun lang yung mga Lods. Yung simpleng yun. Simpleng pag-aalaga. Abutan mo ng, di ba yung kangkong na nabibili, nakatali. Isang pares lang yung alaga mo. Isa lang nun, Lods. Yung isang tangkay na ganun na, di ba, pag nakatali yan, isang branch lang na ganun. Yun lang yun, sapat na yun sa kanila. Kung 2 ibon. Kasi sobra rin sa gulay, masama din. Magtatai yung ibon, idol. So, ganun lang yung tapos ang tubig laging malinis. Hanggat maaari, Lods, yung pag inigib mo ng gabi, maganda maglagay ka sa galon o kaya sa bote. 1.5 na tubig. Stock yun, di ba? Kung saan man siya, may tubig siya ron. So, sisingaw yung chlorine, nawawala. Yun, maganda sa ibon yun, walang chlorine. Kasi pag galing rectang gripo, may chlorine yan eh. Kaya ako may mga galon ako rito. Gabi, pupunuin ko na yon. Tapos pag umaga, yun yung pinapainom ko. Tapos yun lagi, Lods, araw-araw yun. Ngayon kung nabili mo yung di baligtad na may parang sa manok, pero maliit, meron pang ibon nun eh. Yun, tingnan mo, pag malinis ang ibon mo na hindi nadudumihan ng
Kahit every 3 days pwede yun. Pero pag dumudumi, siguro palitan mo araw-araw. Pero pag hindi naman, kahit every other day, pwede na yan. Kasi sa akin, may ibon ako dito sa baba. 1 linggo bago ako magpalit kasi talagang iniinuman lang. Ang technique doon, ilayo mo yung ilayo mo yung painuman doon sa patukaan. Kasi pag nagkadikit yan, Lods, kakain. Tapos, iinom. May pa sa tukayan yun, mapupunta sa inumin na. So, yun nagkokontamina ng tubig. Nabababad yung pagkain. Minsan, may amoy na konti yun. Pero ang gawin mo, medyo ilayo mo. Lalo na kung double cage. Dito sa isa yung tukaan, tapos medyo ilayo mo yung So, para pagpunta niya ron, natatagtag yung, kasi lilipad dyan eh. Oh. So, medyo malinis yung inuminan. Kasi ako ganun ginawa ko sa taas eh. Ay dito sa baba. Ginawa ko, inakyat ko yung may parang patungan na gano'n. Tapos nasa baba yung patukaan. So, hindi nadudumihan masyado yung inuminan. Yun, pwedeng tumagal ng tubig. Pero nasa na rin yun kung lagi mong palitan. Kaya lang, kung hindi nadudumi, lalo na bago pa yung alaga mo, hindi ka pakilala niyan, iilap yan. Kaya kailangan ng dyan, ng teknikan dyan, Lods. Pag nagpapakain ka, ka muna, tambay ka muna. Yung sa harap, iwasan mo magagalaw ng yung mabilis na galaw, iwasan mo. Para slow. Yan, nakatayo ka lang ganyan. Lumamasdan mo, yung parang observang ka ng ibon kasi. Minsan na pakiramdam nila, threat ka sa kanila eh. Ganun lang, tapos bago mo, kung papakainin mo. So, ang kasi ibon, obserbahan ka niyan. Pag napansin niya sa araw-araw, ganun ka, tuwing lalapit ka, yung parang kasi di ka pa niya kilala eh. So, ganun, Tapos unti-unti, aamo na yan. O yun, pwede ka nang maging normal nun, yung kilos nating normal. Kasi kung padaskol-daskol tayo, Lods, na gumalaw, yan, nagugulat ang ibon. Kala niya kalaban ka. Ganun lang ang pag-aalaga, Lods. Kaya kailangan, kumbaga kinakaibigan mo siya. Yan, idol, pag yan naging kaibigan mo yan. Diba? Sana nakasubscribe ka na rito, At sana napapanood mo na yung mga video ko. Alam mo yung pinapasok ko yung kamay ko sa cage niya, gano'n. Yun, kakain sa palad mo yan, Lods eh. Pero huwag mo muna agad gawin yan kasi hindi ka pakilala ng ipon. Lalo na hindi sa'yo napisayan kasi binigay lang, di ba? Yung sa akin kasi mula pinakay sila, wala pang balahibo, hinahawakan ko na yan. Kaya sanay na sanay sa akin yung mga ibon, Lods. Hanggang sa tubuan na ng balahibo. Totally ako, yung mga ibon ko, bihira na yung nangangagat sa akin eh. Bihira na yun. Yung mga nagsilaki dito napakabihira na karamihan wala nakahagat, parang kikilitiin ka lang. Siguro nakikita nyo naman sa vlog ko, di ba, na dadamputin ko yung ibon, di man kumakagat eh. Yung kagat parang lambing lang niya, Lods. Yun yung isang technique, Lods, na ngayon, hanggang dito muna, Lods, kasi yun na yun eh, kumbaga yung binigay kong tip sa'yo, primary, diba, Lods, na idol, Lods Jerome. So lagi kang manood ngayon, ko lagi, basta magtanong ka lang, mag-comment ka, tapos punta ka doon sa importante kasi sa atin yung comments, Lods eh. Diba yung mga comment nyo, importante yun. Yung tayo tinitingnan ni White eh. Tapos punta ka sa messenger, panuli kayo, Lods, tong Hindi natin, sasagutin natin sa vlog. Ganun na, idol, ang yung tema natin dito sa parang nyo na rin sa akin yan, parang tulong nyo na rin sa akin na mag-like, tapos comment, tapos share nyo na rin, idol, mga kalods. Yung mga barkada kayo dyan, pakishare nyo na rin yung channel natin para lumago ng lumago, marami tayong sabihin, matulungan na mga kagaya nyo na hindi alam kung paano gagawin. Kasi sayang yan pag ako dati lungkot ako nung namamatayan ako, nagkakasakit ang ibon. Yan, maiwasan yan.
So, yun muna Lods, ano, yung mga ano, patungkol sa mga sakit-sakit ng ibo, siguro sa mga susunod na ano. Totally ito na, yan ako na, kaya lang, alang-alang sa iyo, idol. Ito. Kasi sigurado ko merong hindi pa nakakaalam na ibang nanonood. Di, nakatulong din yan sa iba, Lods. Okay, mga Lods, hanggang dito muna. At sana, Idol Jerome, sana may na-pick up ka kahit papano. Magtanong ka lang, open yung channel na to sa ganyan kasi yan yung mga alaga natin eh. Lahat na sinasabi ko base lang dun sa na-experience natin, idol. Okay, maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Kung nagustuhan nyo ang video na to mga Lods, sana paki-subscribe na rin at paki-click ang notification para lagi kang update sa lahat ng video. Paki-share na rin mga Lods sa inyong mga kakilala. Okay, maraming salamat. Bye-bye.